minahal ng Panginoon. Paano siya na-saved ng Panginoon. Paano ngayon from problem to problem to problem and now glorious. Ang buhay niya ay pinagpala. Hindi po ba? Nagiging humble tayo ngayon. Amen? And then, instead na greed, nagiging yung charity. Tayo'y nagiging mapagbigay. Kasi ang sabi po sa Corinthians, di ba? Ang Panginoon ay bibigyan ka ng higit pa sa pangangailangan mo. God is going to provide you more than you need. So you have something that is extra to help someone. Amen? So this is the way that the inner being or the inner that promotes. It helps us to be charitable. And next, instead of being envious, we become grateful. There is this gratitude. Paggising mo, imbes na naiinggit ka dun sa post ng kapitbahay mo, bakit may bago siyang kotse? O ikaw naman mangungutang ka para lang magkakotse. Binenta mo, pati asawa mo, makabili ka lang ng kotse. Eh kaso, hindi ka benta-benta si asawa, hindi ka gandahan, hindi ka gupuhan. O, di po ba? But, when your inner net, your spirit is strong, then you become grateful. In everything, give thanks, sabi po ng Lord. No? Nakita mo si ate, nagbigay siya ng smile sa'yo. Be grateful. Kasi bakit? Gloomy ka nung pag-isip mo, pero nakita mo si ate Shaira, nakasmile siya, energetic siya, di ba? So be grateful. Kasi pinadala yan ng Lord sa'yo para maging energized ka sa araw na ito. So you become grateful the moment you wake up in the morning. Amen? O chastity. Ano po ito? Modest. Modest. Kasi sa internet, nakikita mo mga sexy, luwa na ang lahat. Tapos, ano yung tawag? Micro-mini na? Toto mo, pasama pa ng pangalan. Hindi na micro-mini, short na daw. Di po ba? O yan, sige na, tatapusin na natin. Nangihingi. Okay? Di po ba? So, nagiging, hayaan mo na muna patapos na. So, ngayon yung di ba, nagiging modest tayo. Hindi po ang in ngayon maliliit ang short, nakalabas ang tiyan. Ito pa po yung nakakatawa Sabi niya, walang pakialamanan, kanya-kanyang trip ito. Yung tiyan niya ganito kalaki, tapos naka-crop top pa. O, di ba? Tapos talagang ang iksi-iksi ng short hanggang dito. Alam niyo po, may mga taong hindi alam talaga ang salitang masagwa. Binabagayan naman po. Hindi porke uso, susunod. Hindi bagay, masagwa. Nagkakakosta ng stumbling block. Kunyari, nakita ko, di ba? Nakita niyo ako dito, kunyari, nagpo-preach ako, labas ang likod ko. O, mabubless po ba kayo sa akin? Di po ba? Hindi. Di ba? So, kung yung pinopromote po ng internet is maging sexy tayo, talagang hindi dress to kill dress to rape talaga di po ba? Tama po ba ako? Pero pag nasa Panginoon tayo, malakas ang internet natin, ang internet natin, nagiging modest po tayo. Amen? Maging sa pananamit, sa pagtingin sa kapatid, hindi yung, kumusta ate? Pero kulang na lang talaga naman, hinuhubaran na, di po ba? Tingin pa lang nare-rate na yung kapatid Pero kapag po nasa Panginoon tayo, talagang ang tingin natin, kapatid ang tingin mo dyan. May pag-iingat. Diba? Iingatan mo yan kasi kapatiran. Amen? Then next, syempre, instead na nagkakaroon ka ng galit talaga, sobrang galit, nagkakaroon ka na ng patience. Amen? So kung yung katabi mo ngayon, madaldal, hindi mo siya sisikuin, pagpapasensyahan mo na lang. Kalabilin mo na lang, wag mong sikuhin, ha? Ate, makinig ka, ganyan. O kung bumabagsak ang ulo, pakikalabit sa noo. Okay? Patience, amen? And then, yung gluttony, yung temperance. Okay? Yung bang gustong-gusto mo na kumain. Pero dahil may temperance ka, okay. Ang tatay ko po, eto napamana niya sa akin. Kahit gutom ka, huwag kang makikikain. Kaya po nagkaroon ako ng ulcer.
Kasi puro candy lang po ang baon ko sa school. Kahit sino pong talagang magbigay sa akin, hindi ko po yan tinatanggap. Bawal po kaming makikain. Bawal po yung kapitbahay, makikikain ka. Sa amin, pwede kayong makikain, pwede kayong makitulog. Ako, bawal ako makikain at makitulog. Pero nakita ko po malaking bagay. No? Hindi kayong parang patay gutom. Pag nakita mo, talaga sasandukin mo lahat. Marami pang nakapila na nasa lahat na ng pinggan mo. So magkakaroon po tayo ng temperance, unang-una, kasi naalala mo yung ibang hindi pa kumain. Amen? And then yung diligence, nagiging masipag tayo. Kasi walang istorbo. Tatapusin mo muna lahat ng trabaho. Hindi ko po sinasabing bawal mag-internet. Ang sinasabi ko, gawin nyo muna yung marapat na dapat gawin at lalong-lalo na yung pananalangin. At pag, let's say, reading the Bible, studying, reading the Bible or playing the worship songs, pwede naman po. Huwag lang yung talagang ang buhay mo andyan na. Amen po ba? Okay. Lipat natin. Tapos na po bang mapicturean? Ayan. Okay, next. Kasi dapat, kung mahina na ang ating internet at malakas na ang internet natin, anong focus po natin? Ang magiging focus natin, syempre, yung Word of God. Mas madali kang magutom sa Word of God. Kaya sabi po ni David sa Psalms 1, chapter 1, verse 2, instead, they find happiness in the teaching of the Lord and they think about it day and night. Kasi pag ang morning pa lang, nanood ka ng YouTube, maghapon yun ang nasa isipan mo. Lalo na kung nakapanood ka ng drama, yung teledrama, at yung series na yun is nakakabuisit. Di ba? Maghapon kang buisit. Maghapon kang galit dun sa bida. Lahat ng makasalubong mo, kala mo siya yung kaaway mo. Eh, nanood ka lang naman, di po ba? Because it really affects you. Whatever you put in your mind, yun ang nagiging character mo the whole day. So if you started worshiping the Lord, reading the Bible, then your mood will be smooth yan. Pero if you watch a movie, drama nga, katulad ng sinabi, maghapon kang inis. Visit yun. Kasi talaga naman, di po ba? Yun lagi ang pinag-uusapan ninyo. But then, when you are inclined to your inner being, to God, then your happiness, you find happiness daw in teaching of the Lord and they think about it day and night. So ito po yung tinatawag na meditation. When you read the Word of God or you hear the Word of God, then there will be a meditation. Kapag na-meditate mo siya, alam mo yun, pag word na meditate, nagre-rema siya, tumatanim sa isip, sa puso natin. At pag yan nagkaroon ng pagtanim sa puso at isipan natin, makikita nyo nangyayari yan sa bawat buhay natin. When we say, God bless me, diba? Ang sabi doon palagi, bless, bless, then it will become true to your life at magkakaroon nga po tayo ng blessing sa buhay natin. So the scripture, palagi po sinasabi na yan ay kumpleto na. Equipped for every good work. So whatever you do, pupunta ka ng work mo, pupunta ka sa kaibigan mo, pupunta ka sa service, whatever you do, pagka ikaw ay equipped ng Word of God, complete na yan for good work. There is a very little tendency. O sabihin na natin walang tendency na ikaw ay makagawa ng masama sa araw na yon. Because yung Word of God ang siyang una mong itinanim, and syempre, in-equip ka na niya for good work. Amen po ba? Okay, next na. Ayan. So, ngayon, ang sabi ko, kailangan yung living sacrifice, di po ba? Yung sacrificial offering natin, it's not just about body, but it's also in a completeness of your mind, of your heart, at lahat-lahat na. Kasi yung Word of God, ang sabi niya, it is a double-edged sword. Ang sabi dito, Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It pierces even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and inner intentions of the heart. So, if you are equipped with the Word of God, then it is like a sword. This is your body. You have your soul, which is your intellect, your logic thinking.
And then you have this Spirit. And then, because of the Word of God, you can now justify. Sino bang nag-uutos sa akin? Yung thoughts ko ba? O yung spirit ko? Yung isipan ko lang ba? Yung logic ko? O yung spirit ko? Kasi marami pong nagdi-decision ngayon. They are making their decision based on their emotions. Based on their own logic. Not based dun sa inner man nila. Hindi based sa sinasabi ng Panginoon. Kaya most of them, palpak po ang nagiging desisyon. Kaya po napapahamak kasi pinangunahan nung kanilang emotion. Ginamit din nila yung kanilang experience. Kasi dati ganito na yung ginawa ko ngayon, panahon na to, hindi na-work. Paano ba yan? Di po ba? Kaya po sinasabi na nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and exposed before the eyes of Him to whom we must give account. So, pag po nag-worship tayo, kaya po babalik tayo sa sacrificial offering, ang Lord walang nakatago sa Kanya, ang sabi niya. Alam ng Lord kung pumunta ka dito, kung totoong mag-worship ka, o gusto mo lang makita si crush. O kaya gusto mo lang pagbigyan si ate at si kuya. God sees it. Hindi ko po sinasabing masama yon. At first, okay lang yon. Pero eventually, kapag nag-train na natin ang mind natin, pupunta tayo not because sa kapatid, not because kay pastor, not because yung intention mo, no? Yung intention mo na, kasi may problema ako ngayon, gusto ko nang sagot sa problema ko kaya ka lang pupunta. But the intention is becomes pure, alam ng Lord yun. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Kaya, ayun, sa ating last verse, ang sabi niya, then you will be able to test and approve what is the good, pleasing, and perfect will of God. Kapag pala, nag-disconnect ka, when you disconnect from the Word, when your mind is not conformed to the Word, but your mind has been renewed and been patterned dun sa will ng Panginoon, binaba mo na yung internet mo at naging malakas na yung internet mo, na-disconnect ka na sa Word at nag-connect ka na sa Holy Spirit, then, ang sabi niya, you will be able to test and approve what is the good, pleasing, and perfect will of God. Kaya pala yung sword, pinaghihiwalay pala yan. Kaya pala talaga dapat naririnig natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi yun yung kaparaanan para ma-separate yung thoughts mo, yung emotion mo, dun sa spirit. So, when you decide in everything that you're going to do, to decide, whatever it is, it's okay ate, busog ka na. No? Sa Panginoon. Naghihikap na si ate, di pa tayo nagla-lunch. Nabusog na siya sa Panginoon. Okay? Masasabi po daw natin, no? Maa-approve natin, ito ba yung will ng Lord sa buhay ko? Di ba? Let's say, magkakaroon ka ngayon ng decision making, mga kapatid. Let's say where you're going to make a decision making. Huwag maiisip mo because you are inclined ngayon sa Holy Spirit, you are inclined sa Panginoon, sa salita ng Lord. Then, ang sabi ng puso mo, o di ba? Lord, mahal ko talaga siya. Yung cute-cute niya talaga. Kaso mayroon na siyang girlfriend. Hayaan mo na siya sa girlfriend niya, may darating para sa'yo, di ba? Ang magiging inclination mo, Lord, you're going to provide who's best for me. Amen? You become patient, you will wait for someone who is the best for you. Amen po ba? Eto na. Biglang nakita mo nga si kapatid, may bago siyang iPhone. Anong iPhone na ba ngayon? 15 pa lang ba? Ako may 20. Paano ba yan? Di ba? Bigla, gusto mong magkaroon din. Anong logic na gagamitin mo? Nagtatrabaho nga ako sa Riyadh Ilang taon na nga ako dito, dapat lang i-reward ko yung sarili ko. Which is logically tama po, di ba? Pero ang sabi ng Lord, maging temperance tayo. Yung bang pakaisipin mo, is it needful? Need is different from want. It is, baka want mo lang yan, gusto mo lang yan, kasi gusto mo lang maging
in. Gusto mo lang maging, mai-post, no? At maraming likes. Pero hindi mo pa need kasi meron pang mas importante na dapat natin gawin. So, ganun lang po pala kasimple. Para malaman natin kung ano ba talaga yung will ng Lord sa atin, tayo mismo, we can approve by disconnecting to the pattern of the Word and connected to God, we can approve what is good, pleasing, and perfect will of God. So, yun po pala yun. Amen? So, sino po ngayon gusto makalaman ng perfect will ng Lord? Amen. Patayin natin ang ating mga internet. So, hindi po. So, yun lang po. Tapos na ako. So, in our conclusion, ang sabi dito, Galatians 6:7, do not be deceived. God is not be mocked. Whatever a man sow, he will reap in return. Sa susunod pa po yan sa 8, whatever man sow in the flesh, will reap in the flesh. Whatever man sow in the Spirit, will reap in the Spirit. So kung ano po yung tinanim natin, let's say, nagtanim ka ng tanim, puro sa mga material na bagay, aanihin mo yan. I-enjoyin mo naman talaga yan. Kasi, doon ka nagtanim, di ba? Pero hanggang dito lang. Ang sabi, when you sow in the Spirit, you will reap in the Spirit. And, what is important, yung pagtatanim natin when we sow in the Spirit, it's not only here sa lupa. We can reap in the eternal life. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dito, sabi nga, huwag tayong mag-iipon ng yaman dito sa mundo. Kasi kung saan, yung daw mga tangan or yung mga anay, yung mga termites, no, kinakain, nangangalawang pa nga daw yan eh. Pero yung pag nagtanim tayo sa kalangitan, yun daw po hindi man lang nananakaw o nasisira. So, kung tayo pupunta ngayon, no, and next Friday pa, if we're going to pay a worship service, make sure na meron tayong daladalang sacrificial offering. And what is that sacrificial offering? Offering our body, our mind, our heart, and our spirit, maging yung thoughts lahat natin sa Panginoon. Amen? Para mabigyan natin ng tunay na glory ang ating Panginoon. Amen? Tayo po tumayo for a closing prayer. Hallelujah. Indeed, O Lord, we are grateful for the word that you have given us. Indeed, O Lord, we wanted to give you a sacrificial offering that is pleasing and acceptable unto you, O God. Lord, help us to renew our mind. Help us to refocus our thoughts, O Lord, in the name of Jesus. May we be focused only on your word. May we be focused only on your ministry, on your holiness, on your awesomeness, O Lord God. Because you said that if we honor you first, Panginoon, you will add everything unto us, O God. Indeed, O Lord, nothing is going to be poor sa iyong harapan, Panginoon. Sapagkat pag ikaw ang inuna and we give the best offering for you, you are going to repay it, O Lord, in the name of Jesus. Indeed, O Lord, hayaan mo yung puso namin, our hearts, our minds, and our thoughts are focused only unto your name, unto your glory, unto your power, unto your awesomeness, O Lord, in the name of Jesus. And Lord, as we give our service, O Lord God, help us, O God, to continually renew our mind. Help us to be not to be conformed to the pattern of this world. Help us to disconnect to this world and be connected to your presence alone, O Lord, in the name of Jesus. And Lord, I pray kung ano man, Panginoon, ang mga prayer requests ng bawat kapatiran, as we offer our sacrificial offering, our body as a living sacrifice, O Lord God, you're going to reply all our prayer and our petitions, O Lord. To you, Lord, we give the glory, honor, and adoration. In Jesus' name, amen.